Nakikita mo ba iyon? Gabi-gabi siyang nandito para mag-alaga. Pero hindi naman siya kamag-anak. Tiyak na siya ang bunsong kalaguyo ng matandang iyon. Tingnan mo ang matandang iyan. Amoy matanda na ang katawan. Pero siya, matiyaga pa ring nagsisilbi. Pinupunasan ang matanda mula ulo hanggang paa. Sa tingin ko nga, papatulan niya pa ang lahat para lang pasayahin ang matanda. Ginoong Shen, balitang nalinlang ang iyong ama ng isang napakagandang babae at balak pang ibigay rito ang mana. Ano po ang masasabi niyo tungkol dito? Kahit sino, ay hindi dapat subukang gamitin ang ganitong maruming paraan para makinabang mula sa pamilyang Shen. Wanti, dahil sa iyo ay nagpapasalamat ako. Nitong mga nakaraang araw, habang ako ay naghihingalo, ikaw lang ang laging kasama ko. Ang 4 kong anak, ni isa ay walang dumating. Ngunit, huwag kang mag-alala. Ang $1,000,000 na iyon ay ibibigay ko sa iyo. Matandang Ginoong Shen, sobra po akong nagpapasalamat sa inyo. Dahil po sa inyo, nabigyan ng medikal na atensyon ang nanay ko. Ginoong Shen, paano niyo parurusahan ang babaeng ito? Ginoong Shen! Ginoong Shen! Huwag kayong aalis, Ginoong Shen! Ginoong Shen! Ginoong Shen! Huwag kayong aalis! Titingnan ko kung sino ba ang babaeng umatay sa ama ko. Yuwanti? Ayos lang na ako ang pinaglaruan mo. Pati ba naman ang ama ko ay hindi mo pinatawad? Yiksun, dahil lang sa isang pustahan, naging kayo ni Yuwanti. Ang tagal niyo na pala. Siyempre naman, kapag ako ang gumawa, kailan ba nagkaroon ng palpak? Yiksun, balita ko medyo maluwag si Yuwanti. Sa tagal na panahon, siguro ay sawa ka na sa kanya. Ipaubaya mo na lang sa mga tropa mo. Hindi ba ikakasal ka na sa anak ni Pamilyang Wen, na si Wen Nianrong? Ang anak ni Pamilyang Wen, hindi siya kayang pantayan ng babaeng tulad ni Yuan. Isa lang pala ako. Sa pustahan nyo. Shen Yiksun, nababaliw ka na. Sinasabi ko sa inyong dalawa? Seryoso ako kay Yuwanti. Habang nandito ako, walang pwedeng manakit sa kanya. Tama na. Yuwanti, talaga palang nasa service industry ka? Ibinebenta mo ba ang sarili mo ng patalikod? Para ito sa pambayad sa ospital ng nanay ko. Isa lang akong panandaliang libangan para kay Young Master Shen. Ano man ang gawin ko, hindi na dapat pang makialam si Young Master Shen. Hindi na ako dapat makialam? Customer mo ako ngayon. At ako ang kailangan mong luhuran bilang iyong hari. Lumuhod ka ngayon? At pagsilbihan mo ako ng mabuti? Kapag nasiyahan ako, kahit magkanong dolyar ay ibibigay ko sa iyo. Shen Yiksun, walang hiya ka? Yiksun, bakit tayo naging ganito? Hello? Hello, magandang araw po. Kayo po ba si Miss Yuwanti? Inatake po sa puso ang inyong ina. Delikado po ang lagay niya. Kaya kailangan niyong ihanda ang hindi bababa sa $1,000,000 para sa pambayad. Pumunta po kayo agad para magbayad. Sige po. $1,000,000. Handa kitang pagsilbihan. Masisiguro mo bang bibigyan mo ako ng $1,000,000? Dahil sa pera. Nagsisisi ka na ba? Ang dumi mo. Bitawan mo ako. Huwag mong dungisan ang suot ko. Iba ka rin talaga. Pati tatay ko, sinubukan mong gamitin. Yiksun, bakit ganyan ka magsalita? Maupo ka rito. Pa, Dapat kang magpakabait. pa,
Matandang Ginoong Shen? Tatay! Tumawag kayo ng doktor. Doktor! Doktor! Tatay, gumising po kayo. Tumabi po kayo. Ayos lang yan. Magiging maayos din ang lahat. Si matandang Ginoong Shen po ay wala na siyang buhay. Nakikiramay po ako. Anong mga pinagsasasabi mo? Gawin niyo ang lahat para mabuhay siya? Hindi. Ikaw ba ang may gawa nito? Dahil lang sa pera, hindi mo inisip ang lagay ng tatay ko at ginamit mo siya. Ikaw nga ba ang dahilan? Hindi po totoo yan. Ako. Kahit wala na ang tatay ko, hinding-hindi kita kikilalanin bilang masamang madrasta. Tatay, Pa, kasalanan mo ito. Ginamit mo lang siya. Masamang babae ka. tama na. Paalisin siya? Huwag niyang madungisan ang huling hantungan ni Papa. Alis! Hello? Ano? Wala na ba ang nanay ko? Shen Yixun, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Hindi ba basta may pera ipapayag ka? Nagkukunwari ka pa? Tingnan mo nga ang sarili mo. Isa kang hamak na babae. Nagmamakaawa ako sa iyo. Hayaan mo na akong umalis. May sakit ang nanay ko, hindi na niya kaya. Kailangan kong pumunta sa ospital. Kung ano-ano na namang dahilan ang naiisip mo. Sa suot mong iyan? Sa ospital ba talaga ang punta mo? O sa kung saang masamang lugar? Simulat sa pulba ay hinahamak mo na ako. At sa tingin mo ay mas mahina ako kaysa sa tatay ko? Oo. Isang mabuting tao si matandang Ginoong Shen, habang ikaw naman ay mahilig lamang paglaruan ng ibang tao. Ang inyo pong ina ay sa kasalukuyan ay wala na pong masyadong seryosong problema. Ang ibinayad dati ni Elder Mr. Shen na $1,000,000 ay sapat na para masuportahan ang lahat ng mga susunod pang gastusin. Salamat po, Doktor. Pasensya na po sa abala. Walang anuman po. Mabuti na lang at noon ay pinahanap ako ni matandang Ginoong Shen at nangakong tutulong sa pagpapagamot sa nanay ko. Huwag po kayong mag-alala, matandang Ginoong Shen. Susundin ko po ang inyong gusto na alagaan ng mabuti ang mga magkakapatid na Shen. Miss Yu, mula nang mawala na si Elder Mr. Shen, bumagsak ang mga stocks ng Shen Group at nalugi na ang pamilya Shen. Nang marinig ito ni Young Master Shen, habang papunta siya sa opisina, ay nagmadali siya at naaksidente sa daan. Ngayon ay nasa panganib ang kanyang buhay. Kakatapos ko lang maintindihan ang nangyari. Bangkarote na si pamilyang Shen, at ang Shen Yixun na iyon ay lumpo na ngayon. Paano ko pa siya magagawang pakasalan? Hintayin mo lang na makuha ko ang mga natitirang pera ni pamilyang Shen bago ako tuluyang tumakas. Dahil sa huli, hindi ko pwedeng sayangin ang matagal kong pagtitiis sa kanya. Wala kang narinig, naintindihan mo ba? Hindi maaari. Hindi ako papayag na mapanood ka na parusahan si Yixun. Naalala ko na ang nanay mo ay nasa ICU pa rin ngayon, di ba? Bakit ka tumatakbo? Sa amin ang ospital na ito. Kung gusto mong manatiling buhay ang nanay mo, sumunod ka sa akin. Tubig. Tubig. Yixun, Tubig. makalipas ang isang gabi, nagising ka na rin sa wakas. Yixun. Nagising ka na, Yixun. Yuwanti, hindi ba't sinabi mo kahapon na bangkarote na si pamilyang Shen at para sa'yo, si Shen Yixun ay isang hamak na lumpo lang? Anong ginagawa mo ulit dito ngayon? Totoo ba ang mga sinabi niya? Oo.
Ako ang nagsabing lumpo ka. At si Wen Nianrong ang nag-alaga sa'yo buong gabi. Nandito lang ako para magkunwaring ako ang may gawa noon. Nagkamali ako ng pagkilala sa iyo. Lumayas ka. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Nandito sa ospital si Shen Yixun, hanapin niyo siya. Nasa ospital na ito si Shen Yixun, hanapin siya. Opo, boss. Sino po sila? Tabi, hinahanap ko ang mga tagapamilyang Shen. Ako iyon. Shen Group, may utang pa kayo sa boss namin na 20 milyong dolyar? Kung hindi kayo makakabayad sa loob ng 10 araw, kayong lahat sa pamilyang Shen ay kailangang magbayad ng husto. Tara na. 20 milyong dolyar. Kung malalaman ni Iksun ang tungkol sa utang na ito, siguradong hindi niya ito makakayanan. Hindi ko nahahayaang masaktan pa siyang muli. Kailangan kong gumawa ng paraan. Tapos na talaga ang pamilyang Shen sa pagkakataong ito. Kailangan ko nang kumuha ng pakinabang bago ako umalis. Ginoong Shen, magpahinga ka po ng mabuti. Yixun. Sa kumpanya natin, nagkaroon tayo ng problema sa budget nitong mga nakaraang araw. Yung mga binigay mo noon, ubos na ang lahat. Nalaman ko na si Uncle Shen ay may depositong 1 milyong dolyar dito sa ospital. Hindi ko alam kung pwede mo bang ibigay na lang sa akin ang pera na panggamot ng nanay ni Yuanti? Nang magkaproblema ang pamilyang Shen, kayo lang sa pamilyang Wen ang hindi kami iniwan, hindi kayo lumayo at hindi nyo kami minaltrato sa hirap. Ngayong may problema ang pamilyang Wen, kami naman ang dapat tumulong sa inyo. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong lagi akong nasa tabi mo. Mawawala na ang nanay mo anumang oras. At bilang isang masunuring anak, ang pinakamabuting dapat mong gawin ay ang sumama at manahimik na kasama niya. Hindi ba gusto mong bayaran ang utang ni pamilyang Shen? Mayroon akong naisip na paraan. Anong paraan? Ano ang ibig sabihin nito? Magbigay ka ng kidney. Ito ang kasalukuyang pinakamabilis na paraan para kumita ng 20 milyong dolyar. Kung hindi ka handang magsakripisyo para kay pamilyang Shen, edi kalimutan na lang natin ito. Gagawin ko. Dok, may panganib ba ang pagbibigay ng kidney? Ayaw mo bang ituloy? Pwede ka nang umalis ngayon din. Gusto ko po, itutuloy ko. Magsisimula na ang operasyon mo, at ang pera naman, ako muna ang magtatago para sa iyo. Huwag kang malikot. Magsisimula na tayo. Naku po. Maraming nawawalang dugo sa loob. Alis na, dali, alis na. Hello, 911 po ba ito? May pasyente po kami ditong nawalan ng maraming dugo. Ang pera. Ang 20 milyong dolyar. Kailangang mapuntahan si Wen Nianrong. Bakit ka pa narito? Ibalik niyo sa akin ang pera ko. Yuanti. Bangkarote na ang pamilyang Shen at mayroon pang utang na 20 milyong dolyar. Paano mo pa nakuha ang kapal ng mukha na humingi ng pera? Hindi totoo. Para pambayad sa utang ng pamilyang Shen, nag-alay ako ng kidney kapalit ng 20 milyong dolyar. Pero kinuha mo sa akin ang pera ko. Yari ba sa ginto ang kidney mo? Pati sa pagsisinungaling mo, hindi ka ba marunong gumawa ng matinong dahilan? Ito ang kasunduan ko sa pagbibigay ng kidney.
Tumigil ka na sa pag-arte. Nandidiri ako sa'yo. Huwag kang mag-alala, Yiksun. Nasa ospital ka, at ang hiningi ko na $1,000,000, pumasok na sa account ko. Ang $1,000,000 sa ospital. Oo. Iyon ang pondo para sa pagpapanatiling buhay ng nanay mo. Anong nangyari? Kumusta siya? Napakalungkot ng sinapit ni Miss Yu. Inatake sa puso ang nanay niya, kritikal na ang lagay nito, at kailangan agad operahan. Pero ang pondo na $1,000,000 biglang kinuha ng kung sino. At ngayon siya mismo ay nasa panganib na rin ang buhay. Anong sinabi mo? Ang kinuha ng pamilyang Shen nitong nakaraan sa ICU na $1,000,000 ay pondo pala para iligtas ang nanay ni Yuan-ti? Chief Doctor? Chief Doctor? Ngayon lang ay wala na ang nanay ni Yuan-ti. Doktor? Handa akong ibigay ang kahit ano? Pakiusap po, gamutin niyo si Yuan-ti. Ako ang dahilan kung bakit nawala ang nanay niya. Patawad, Wan-ti, kasalanan ko ang lahat. Si Ginoong Shen talaga ang kinikilalang henyo sa pagnenegosyo rito. Akalain mong napakabilis niya, nabayaran ang lahat ng utang para muling makabangon. Nabalitaan po namin na sa loob ng 10 araw, nabayaran ni Ginoong Shen ang $20,000,000. Maaari po bang malaman kung paano niyo ito ginawa? Kumita ng malaki ang dati naming puhunan. Ang pamilyang Shen ay hindi basta-basta mapapabagsak. Tama ang sinabi mo. Ang pamilyang Wen namin ay makikipag-alyansa na sa pamilyang Shen, at ang kasal namin ni Yiksun ay itinakda na sa susunod na buwan. Yiksun, may malubhang sakit ang aking ama, kaya kailangan nating magpakasal. Hindi mo naman ako pababayaan, di ba? Magpapanggap lang naman tayo hanggang sa gumaling na ang aking ama. Maaari ba? Hello? Anong sinabi mo? Ipadala mo sa akin ang address. Paumanhin po, makikiraan lang. Ginoong Shen, hindi po kayo maaaring pumasok sa loob. Sinabihan po kami ni Miss Yu na bawal pumasok ang kahit na sino. Doktor, hayaan niyo na po akong pumasok. Napakahalaga niya sa akin. Napakagulo mong kausap. Napakatigas ng ulo mo. Hindi niyo naintindihan. Papasukin niyo siya. Pasensya na. Hindi ko alam na ang bayad sa ospital ay... May dokumento sa mesa? Pirmahan mo yan. Ano ito? Simula sa araw na ito, wala na kaming ugnayan ni pamilyang Shen. Kapag pumirma ka, bayad na ang utang na loob natin sa isa't isa. Ang kasunduan sa pag-aalaga ng anak ni Shen Group. Hindi ka pala pinakasalan ng papa ko. Sinabi ko na yan sa iyo noon pa. Hindi ka lang naniwala. Kaya, sa simula pa lang, mali na ang lahat ng iniisip ko sa iyo. Ngayong nangyari na ang lahat, hindi na yan importante. Pirmahan mo na ito. Wan-ti, ang pagkakasakit ng nanay mo ay kasalanan ko? Babayaran kita sa lahat ng ito. Mabibili ba ng pera mo ang buhay ng nanay ko? Sa halip na manatili sa tabi mo at patuloy na magpaapi, mas mabuting mawala na lang ako. Huwag kang padalos-dalos. Pipirma na ako. Tingnan mo. Ibaba mo na ang kutsilyo. Lumabas ka. Kung hindi ay tatapusin ko ang buhay ko sa harap mo. Wan-ti? Ano ba ang dapat kong gawin sa iyo? Bakit ba palaging pinaglalaruan ng tadhana ang ating pagkakataon? Nay, malaya na ako. Mula ngayon,
mamumuhay na ako ng maayos. Pasado ka na sa iyong internship. Mula ngayon ay maaari ka na sa mga high-end na tea room. Dito sa tea room na ito, may darating na 2 bisita mamaya. Asikasuhin mo silang mabuti. Opo. Masusunod po, manager. Nay, nakikita mo ba? Ito na ang lahat ng bagong simula. Anong coincidence? Ano? Akala mo ba sa tea shop na ito ay isa itong hamak na bahay aliwan? Ang in-order niyo pong dalawa ngayon ay ang aming signature flower tea. Ang tamang temperatura nito ay 8 hanggang 90 degree. Nagkakamali ka. Dahil ako ang nag-order ng tsaa, natural lang na kung anong temperatura ang gusto ko, iyon ang dapat masunod. Ganito na lang. Ibuhos ang tubig sa iyong braso hanggang sa mamula ito ng husto. Tsaka mo palang pwedeng ihanda ang tsaa. Tingnan mo, ang ganitong temperatura, hindi ba tamang-tama lang? When Nianrong, masyado ka nang nang-aapi. Nianrong. Tama na yan. Naku, hindi ko naman sinasadya. Sino ba ang mag-aakalang ganito kainit ang tubig? Ayos ka lang ba? Walang hiya ka, nagawa mo talagang maisaboy ang tubig sa damit ko. Ngayon, gusto kong lumuhod ka riyan at humingi ng tawad sa akin. Yiksun, hindi ba't ikaw ang pinakaayaw sa mga babaeng yumayaman gamit ang pera? Ngayon ay tutulungan kitang turuan siya ng leksyon. President Shen, may nalaman po ako. Para pambayad sa utang ni pamilyang Shen, ang Miss Yu po ay niloko ni Wen Nianrong na magbigay ng kidney. Halos mapahamak na po siya. Makuha lang ang 20 milyong dolyar na iyon. Kumusta? Ayos ka lang ba? Pasensya na. Napakalaki ng pagkakamaling nagawa ko. Yiksun, gumising ka. Bakit ka ba humihingi ng paumanhin sa walang hiyang iyan? Sa araw na ito, hindi lang ako ang dapat mag-sorry kay Wanti. Kailangan mo rin gawin iyon. At bakit ko gagawin iyon? Shen Yiksun, huwag mong kalimutan. Ako ang nagbayad ng 20 milyong dolyar para sa iyo. Ako ang tunay mong fiancé. Hanggang ngayon ay nagagawa mo pang magsinungaling? Sa tingin mo ba ay hindi ko alam kung saan nanggaling ang 20 milyong dolyar na iyon? Yiksun, ano ba ang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Yiksun, tayo. Huwag kang magpanggap. Kung hindi ka hihingi ng paumanhin kay Yuwanti, ay parurusahan kita para makapagbayad ka sa kanya. Ako, hihingi ng paumanhin sa babaeng iyan? Imposible. Pasok lahat kayo. Sabihin mo, kung makukuhanan ito ng mga reporter, na ikaw na si Shen Yiksun, alang-alang sa ibang babae, ay ginigipit ang nagbayad ng utang mo na iyong sariling fiancé. Tiyak na babagsak ang halaga ng Shen Group, nasisira sa imahe ng Shen Group. Shen Yiksun, hindi mo naman siguro sisirain ang Shen Group para lang sa sarili mong kagustuhan, di ba? Salamat po sa inyong pagdalo. Inaanunsyo namin ni Yiksun na ang aming engagement. Kanselado na ang engagement na ito. Ang Wen Nianrong ay isang masamang tao, hindi siya karapat-dapat maging ginang Shen.
At ang tunay na gusto ko, ang tunay na ginang Shen na nais kong makasama, Shen Yixun. Tayo ang magkapantay ng katayuan at tayo ang magkababata. Sabi mo pa nga, na hindi ka makikipag-ugnayan sa isang hamak na tao. Sinabi mo iyon. Wanti. Wanti. Huwag na kayong kumuha ng litrato. Wanti, hindi totoo ang mga sinabi niya. Wanti, ayos ka lang ba? Wanti, hindi ganoon iyon. Sumama ka na sa akin. Wanti, kilala mo ba siya? Isang hamak na tao lang ako. Paano ko naman makikilala ang isang tanyag na presidenteng Shen? Dahil hindi mo naman pala kilala, hindi mo na kailangan pang mangabala. At ano naman ang pakialam mo? Ako ang manager ng shop na ito, at ako rin, ang boyfriend ni Wanti. Huwag ka nang magsalita ng dahil lang sa galit. Sumama ka na sa akin, sumama ka na at pag-usapan natin ito ng mahinahon. Shen Yixun, ayoko na kailanman na makita ka. Ginoong Shen, totoo bang papakasalan mo ang hamak na trabahador na ito sa tea shop? Sa babae ng ibang lalaki, wala akong interes. Siyempre, hindi mangyayari iyon. Ang alyansa sa pagitan ng pamilyang Shen at Wen ay kailangang matuloy. Salamat sa araw na ito, Manid. Bakit mo ako pinapasalamatan? Ang ginawa ko lang ay sabihin ang gusto kong sabihin. Wanti, sa totoo lang, mula ng unang araw nating magkita sa tea shop, gusto na kita. Manager, sa ngayon ay hindi ko pa muna gustong isipin ang mga ganyang bagay. Huwag kang kabahan, kaya kitang hintayin. Magaling ang ginawa mo. Kailangan ko talaga ng taong katulad mo na dahan-dahang. Makukuha ang tiwala niya sa panlilinlang. At pagkatapos, gagawin nating yuwanti ang sitwasyon para mas malala ang pagbagsak niya. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala rito. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Dapat ay ako ang nagtatanong niyan sa iyo. Hindi ba si President Shen ay walang interes sa babae ng ibang lalaki? Alam kong nagagalit ka lang sa akin, pero nagseselos pa rin ako. Bakit? Gusto mo rin bang subukan ang lasa ng iyong madrasta? Ano ang ginagawa mo? Ibaba mo ako. Shen Yixun, ano ba ang ginagawa mo? Nasasaktan ako. Alam mo pala ang salitang sakit? Alam mo ba na nitong mga nakaraang araw? Para akong unti-unting namamatay sa hirap. Kasama mo naman si Miss Wen at sigurado akong masayang-masaya kayo. Tumahimik ka. Buksan mo ang iyong bibig. Diyan, huwag diyan. Hindi ba ito naman ang pinakagusto mo noon? Nakipagpustahan ka na naman ba, President Shen? Sino naman kaya ang pusta ngayon? Sa mga kaibigan mo? O kaya naman ay sa mapapangasawa mo? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba ito naman talaga ang plano mo sa simula pa lang? Ginawa mo ang pagmamahalan natin na parang isang laro o pustahan para lang paglaruan ako ng husto. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi mo. Shen Yixun, walang sikretong hindi mabubunyag.
Noong araw na iyon sa game center, mismong mga taing ako ang nakarinig na niligawan mo lang ako dahil sa isang pustahan. Kung hindi ako nakipaghiwalay sa iyo, kailan mo balak na itapon ako pagkatapos mo akong mapagsawaan at ibigay na lang sa mga kaibigan mo? Hindi mangyayari iyon. Binigyan ko na sila ng babala. Kung posible lang, gustong-gusto ko nang ipakita ang nilalaman ng puso ko para maniwala ka. Kung talagang ang may konsensya ka pa, huwag mo na akong gambalain muli. Ikaw at ako ay kailanman hindi magiging bagay sa isa't isa. Wanti! Wanti! Hindi ako alis. Anong ginagawa mo rito? Anong akala mo sa sarili mo? Isa ka ba talagang masamang babae na kahit sino ay pinapatulan? Sa wakas, nasabi mo rin, matagal mo na itong iniisip, hindi ba? Tama ka. Ganyan nga ako. Hindi mo man lang tinanong kung ano ang relasyon namin ng tatay mo. Dahil ba tinatakbuhan mo ang katotohanan? Oo. Pinapatulan ko kahit sino. Kasama na ang tatay mo. Basta para sa pera, kahit sino papayag ako. Yuwanti, tama na. Alam ko ang tungkol sa inyo ng tatay ko dahil lang iyon sa sakit ng nanay mo. Kaya simula pa lang ay naniniwala ka ng sumama talaga ako sa tatay mo. Hindi ba? Sir Shen, bakit nandito ka pa? Gusto mo ba kaming panoorin sa gagawin namin? Ayos ka lang ba? Pasensya na. Nakaabala na naman ako sa'yo. Teka, bakit ka pala naparito? Nandito ako para dalhin ang damit mo para sa darating na tea party. Pumasok ka muna at mag-ayos. Mamaya ay sasabihin ko sa iyo ang mga mahahalagang bagay para sa party. Sige. Hindi. Kailangang malinaw ang lahat sa amin. Walang hiya ka. Shen, Yiksun, bakit ka ba bumalik at nanggugulo rito? Huwag kang lumapit sa kanya. Nilagyan niya ng kung ano ang tubig mo. Isa lang. Vitamin C lang iyon. Kung hindi ka naniniwala, Wanti, subukan mo. Wanti? Totoong may problema ang tubig na ito. Totoong nilagyan ng gamot ng lalaking ito ang tubig mo? Tingnan mo kung hindi ka naniniwala. Ngayon, mapapatunayan ko na ba na wala akong kasalanan? Wanti, huwag kang makinig sa kanya. Hindi talaga siya mabuting tao siya. Wanti, sumama ka sa akin. Mas mabuti pa siya kaysa sa iyo. Lumabas ka. Kung hindi ay tatawag ako sa 911. Wanti? Pasensya na sa abalang idinulot ko ngayong gabi. Ako dapat ang humingi ng paumanhin. Nasaktan ka pa nang wala namang dahilan. Ayos lang iyon. Magpahinga ka na po. Tawagin mo lang po ako kung kailangan mo ng tulong. Aalis na muna ako. Tama ka. Totoong may gamot ang tubig. Pero ang totoo, doon iyon kay Yuwanti. Sa basong ibinuhos mo sa mukha mo. Anong sinabi mo? Totoong nilagyan ko ng gamot. Ngunit nang makita kong dumating ka, ipinalit ko ang baso. Ano ba talagang balak mo? Gusto kong sumunod ka at layuan si Yuwanti. Ni Anrong, nagbago ang plano. Hindi na inom ni Yuwanti ang gamot. Subalit,
May iba akong malaking regalo para sa iyo. Magaling ang ginawa mo. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Lumabas ka. Huwag kang magmadali, Iksun. Parating na ako para tulungan ka. Yuwanti. Si Shen Yiksun ay para sa akin lang. Huwag kang masyadong mabilis, Iksun. Ako kaya ang asawa mo. Yiksun. Yiksun. Hindi ikaw si Wanti? Binabalaan kita? Kahit sinong babae ay walang binatbat sa kahit isang hibla ng buhok ni Yuan. Kahit na hindi ako si Yuwanti, ano naman ngayon? Pero sa ngayon, ako lang ang makakatulong sa iyo. Sige, Shen Yiksun. Dahil sa pangiinsulto mo sa akin, sisiguraduhin kong papakasalan mo ako. Tingnan na lang natin. Sa gaganaping handaan. May problema nga po kay Chengyu. Nalaman namin na ang tsahan na iyon ay panandalian niya lang na nirentahan at saka mayroon pang babaeng boss sa likod nito. Sino ang babaeng iyon? Wala pa rin po kaming balita. Kahit sino pa man siya? Siguradong habol niya ang Wanti. Ipagpatuloy niyo ang paghahanap? Opo, sir. Nandito na po ang singsing na ini-order nyo. Tsaka isa pa, ang taunang selebrasyon ng Elite Tea Party ay gaganapin bukas, nandoon din si Miss Yu. Naintindihan ko. Wanti, ano man ang nangyari sa nakaraan, handa akong lumaban para sa ating dalawa sa huling pagkakataon. Hoy, kinakausap kita. Halika rito at pagsilbihan mo ako ng tsaa. Ma'am, ito po ang regalo ni Ji Shen Yiksun para sa inyo. Teka, may kalakip pang sulat na isinulat mismo ni Yiksun. Mahal ko, suotin mo ang alahas na ito at maghintay sa mas malaki pang sorpresa. Miss Wen, hindi po para sa inyo ang regalong ito. Ito po ay para kay Ginoong Shen. Anong ibig mong sabihin? Nakakasulat dito ang apelyido ko, tapos sasabihin mong hindi ito para sa akin. Ibig mo bang sabihin ay para sa kanya ito? Nakakatawa ka. Siya ay hamak na babae lang na kinalunuhan ng tatay ni Yiksun. Nakakita ka na ba ng ampon na nagbibigay ng regalo sa stepmother niya? Totoo naman. Miss Wen, ang tunay na fiancé ni Ginoong Shen, nagkakamali ka. Hindi po ako ang nagkamali. Kayo po ang... Paumanhin po, Miss Wen. Ito ay talagang mula kay Ginoong Shen. Isang regalo po para sa inyo. Umasa po siyang mapatawad niyo na siya agad at tanggapin ang kanyang proposal. Pasensya na po. Pasensya na po. Si Yiksun talaga dahil lang kagabi ay nasaktan niya ako. Hindi ko akalain na gagawan niya pa ito ng bonggang paghingi ng tawad. Huminto ka. Sinabi ko bang umalis ka na? Halika rito at magbuhos ng tsaa. Ano bang problema mo? Wen Nianrong, anong ginagawa mo? Yuwanti, hindi ka ba nandidiri sa sarili mo? Nasa isang marangyang tea party tayo. Tapos gagawin mo ang sarili mong basang-basa? Sino ba ang balak mong akitin? Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka. Bakit? Hindi pa ba sapat na naging madrasta ka ni Yiksun at may inaakit ka na namang iba? Hais, napakagandang lugar nito. Bakit may nakalusot na ganitong maruming bagay? Tama ka diyan.
Sinasabi ko na nga ba si Elder Mr. Shen ay napakalakas ng pangangatawan? Paanong bigla na lang siyang nagkasakit? Oo nga po. Siguradong nahawaan siya ng babaeng iyan. Ang mga ganyang klase ng tao, bakit hinahayaang pumasok? Hindi yan totoo. Umalis ka riyan. Baka mahawaan mo pa kami ng sakit. Correct, umalis ka na. Bilis, alis na. Anong problema? Bakit ka umiiyak? Natanggap mo ba ang regalo ko? Anong regalo? Yung pagpapahiya sa akin ni Wen Nianrong? Si Wen Nianrong? Anong kinalaman niya rito? Ipinagtatanggol mo pa rin siya? Nandoon siya sa labas, suot ang kuwintas na ibinigay mo, at nagmamalaki pa siya habang ipinapahiya ako sa harap ng maraming tao. Paano nangyari iyon? Dapat ay ibibigay ko iyon sa iyo? Gusto ko sanang isuot mo ang inihanda kong kuwintas para makapag-propose ako sa iyo. Sinabi sa akin ni Wen Nianrong ng malinaw na ang regalo na iyon ay kabayaran sa ginawa mo sa kanya. Inaakala mo bang kapag niloko mo ako ngayon, ay maniniwala na ako? Imposible iyan? Dahil hindi ko siya kailanman hinawakan. Wanti, huwag kang mag-alala. Ang nararapat sa iyo ay hindi ko hahayaang makuha ng iba. Kay Wen Nianrong naman, ako mismo ang magpaparusa sa kanya. Ikaw lang ang tanging itinuturing kong ginang Shen. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Isang pagkakataong ipakilala ka sa lahat. Yiksun, sige, papaniwalaan kita ulit. Ito na ang huli. Yiksun, dumating ka na. Sinasabi ko sa'yo, President Shen, engganyado ka na kay Nianrong? Bakit kasama mo pa rin niyang ambisyosong pangalawang ina mo? Wala namang magandang patutunguhan ang pakikipag-ugnayan sa malanding babaeng iyan. Engganyado? Bakit hindi ko alam na nakikipag-ugnayan ako kay Wen Nianrong? Isa pa, hindi ko maintindihan. Bakit ang kuwintas na regalo ko para sa magiging asawang Shen Group ay napunta sa mga kamay ni Miss Wen? Ngunit kailanman ay hindi ko sinang-ayunan ang engagement ni Miss Wen. Tungkol naman sa totoong nais kong pakasalan, ang susunod na asawa sa pamilya Shen ay walang iba kundi si Yu Wanti. Masyadong madumi. Ang kuwintas na ito, hindi ito nararapat para sa aking asawa. Alin ba talaga ang madumi? Itong kuwintas o si Yuwanti? Anong ibig mong sabihin? Malinaw na sinabi mo sa akin na si Yuwanti ang nakakadiring babae na nakilala mo. Isang babaeng manggagansyo na nanlalandi sa iyo at sa tatay mo. Niloko mo ako para pabalikin? Para lang ba maparana sa akin ang higit pang kahihiyan? Hindi ganoon iyon. Maaaring ikaila mo ang mga sinabi mo dahil lamang sa galit mo. Pero paano ang mga ginawa mo na? Mga ginoo at binibini? Mayroon na kami ni Yiksun na malalim na ugnayan bilang mag-asawa. Tungkol naman sa kasal, siguradong tuloy na iyan. Dahil alam naman ng lahat kung gaano nakakahiya na makasama ang isang masamang tao na tulad mo. Pampalipas oras niyo lang pala ako sa inyong pagsasama bilang mag-asawa. Sige. Hinahangad ko na lang ang inyong panghabambuhay na pagsasama at kaligayahan. Hindi totoo yan. Aba, you wanty. Narito ka nga pala talaga. Hindi ba't sinabi mong nakakuha ka ng maraming pera mula sa mga mayayaman na lalaking iyan? Nasaan na ang pera? Bakit hindi mo pa ibinibigay sa akin? Sino ka? Ako. Ako ang ama niya. Kailangan akong tawaging tatay ni Yuwanti. Hemp, Yuwanti. Huwag mong isipin na dahil nagtatago ka sa likod ng mayaman at guwapong lalaking ito ay hindi na kita kayang saktan. Hemp, ngayon, kapag hindi mo ako binigyan ng pera, ipapakalat ko sa lahat ang mga litrato nyo sa kama ng mga mayayamang negosyante para ipahabol kita sa mga asawa nila at ipasira ang mukha mo
Pagbabayarin ka ng langit. Gawa-gawa lang iyan. Matagal nang wala ang ama ni Wanti. Hali kayo. Paalisin siya rito. Teka lang. Ako ay stepfather niya. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo siya. Hindi pa rin ako naniniwala sa sinasabi mo. Hindi ganoong klaseng tao si Wanti. Ikaw si Shen Yixun, di ba? Dati sinabi sa akin ni Yu Wanti na ikaw ang pinakamadaling lokohin at hindi ako naniwala noon. Pero ngayon, mukhang isa ka ngang hangal. Halika rito. Makinig kayong lahat. Ito. Siya, si Yu Wanti. Noong nag-aaral pa siya sa universidad, kumikita na siya sa pamamagitan ng paggawa ng mga maling gawain. Dito sa bilog ninyo, yung mga mayayamang negosyante at binata, isa-isa niyang niloko at kinuha. Ikaw naman, hindi mo pa siya nakakasama sa kwarto, kaya hindi mo alam na wala na siyang dangal? Marumi siyang babae. Pati ako, na pangalawang ama niya, ay tinatangkang akitin. Kung hindi, bakit siya pumunta roon para maging batang nanay mo? Kalokohan. Wala akong pinaniniwalaan. Kahit isang salita sa sinabi mo. Tingin ko ay ayaw mong maniwala hanggat hindi mo nakikita ang ebidensya. Heto. Tingnan mo. Ito, ang litrato ng mabuting girlfriend mo kasama ang isang mayamang lalaki sa kama. Ikaw, isa ka lang taong pinagtataksilan. Dahil may mga litrato pa, siguradong totoo na ang lahat ng ito. Tama. Ang Yuwanti na iyan ay masamang babae. Nang bayaran siya ng dati kong asawa, nahuli ko sila sa akto. Oo nga. Ang mga ganyang uri ng tao, paano magiging matriarka ng pamilyang Shen? Grabe rin itong si Young Master Shen. Naisipan pang pakasalan ang naging babae ng tatay niya. Si Elder Shen ay nawala dahil kay Yuwanti at dahil sa malalang sakit na nakuha niya, hindi ba siya natatakot na baka mahawa rin siya? Wanti? Magpaliwanag ka? Magpaliwanag ka lang at maniniwala ako sa iyo. Nakikipag-engage ka na sa ibang babae. Ano pa ang kailangan kong ipaliwanag? President Shen, may nangyaring masama kay Batang Binibini. Naiintindihan ko. Sumama ka sa akin. Hoy, bitiwan mo ako? Bitiwan mo ako? Anong ginagawa nyo? Gusto nyo bang kunin ang anak ko? May permiso ba kayo sa akin? Tama, nagnanakaw kayo ng tao sa harap ng marami. Wala na ba talagang batas? Huwag kang magsabi ng masama. Huwag kang gagawa ng kahit anong gulo. Hintayin mo ang pagbabalik ko. Che. Tignan nyo ito ng mabuti. Nandito ba ang mga asawa nyo? Baka dahil sa mga bagay na hindi nyo alam, mahawaan kayo ng sakit. Hindi ba ito ang asawa ko? Nagpapakita ka ng hita sa tabi niya? Napakawalang hiya mo? Ito ang asawa ko. Nako, nakasama rin siya ng asawa ko. Napakababa mong babae. Pati ang asawa ko ay binalak mong akitin? Basta ba may pera ay pumapayag ka? Ito. Hindi ito posible. Ilang beses kanyang nakasama, sapat na ba ang perang ito? Huwag kang magpakamura sa ganyang gawain. Huwag mong lalakihan ang bayad. Ang babaeng tulad niya, $200 ay sapat na para sa buong gabi. Si Yixun, binigyan lang siya ng $200 pero hindi na niya tinantanan si Yixun. Sabi sa akin ni Yixun, ang mga tulad niya ay nakakadiri. Ganyan lang ang halaga mo. Anong sinabi mo? Hindi mo ba narinig? Sabi ni Yixun simula nang maging stepmother ka niya. Tuwing nahahawakan mo siya, ay nakakadiri ang pakiramdam niya. Sinabi niya iyon habang kasama ko siya sa kama. Na ikaw, kahit isang hibla ng buhok ko ay hindi mo kayang tapatan. Hindi ba nakakadiri? Isang babaeng walang delikadeza, matapos maging batang ina, ay gusto pang gamitin ang maduming katawan para akitin ang sariling anak-anakan. Ang lahat ng iyan ay hindi ko kailanman ginawa. Pawang peke ang lahat ng mga litratong iyan. Lalaban ka pa. Kung hindi ka lang isang masamang babae na nang-aakit ng asawa ng may asawa, ang isang tulad mo ay hindi man lang karapat-dapat magsilbi sa amin. Ang isang maduming basura na gaya mo ay nangangarap pang mapangasawa si Yixun. Nananaginip ka ng gising.
Sa tingin mo ba sa isang napaka-importanting okasyon na gaya nito, bakit kaya siya biglang umalis? Hinayaan ka lang niya, naapihin naming lahat. Dahil matagal na naming pinagplanuhan ito. Ginawa niya lang iyon. Dahil gusto niya lang akong pasayahin. Sugod. Oras na para sa paghihiganti. Pagbayarin ang dapat magbayad. Huwag niyo akong hawakan. Bitawan niyo ako. Huwag niyo akong hawakan. Bakit nagpapanggap ka pang malinis? Hindi ba't mahilig kang magpakita? Sirain ang suot niyang damit, hayaang malantad ang katawan niya? Ngayon, walang darating para iligtas ka. Tuturuan ka namin kung ano ang kahihinatnan ng mga babaeng walang hiya. Ang mga binti na ito, na siguradong ipinulupot mo na sa kung ilang mga lalaki, ngayon ay sisiguraduhin kong wala na silang silbi. Bakit ka pa sumisigaw? Katulad ba ito noong inatake mo si Elder Mr. Shen, naaakit ka na naman ng mga matatandang lalaki. Dito sa lugar na ito, ang tanging bagay na natitira ay ang stepfather mo. Heto, bibigyan kita ng $100,000. Kunin mo na siya agad. Hey, hey, hey. Ipakita niyo sa lahat ang mukha niya. Hayaan mong makita ng lahat kung gaano siya kasama. Naniniwala ako na pagkatapos ng araw na ito, wala nang sinumang gugustong lumapit sa kanya. Dahil ang lahat ay mandidiri na sa kanya. Yuwanti. Maaaring ang dating Shensun ay nahuhumaling pa sa iyo, pero mag-iiba na ang lahat ngayon. Nasa harapan ka ng maraming tao, habang ang sarili mong tatay ay ginagawan ka ng masama. Bibigyan pa kita ng $100,000. Simulan mo na. Wanti, patawarin mo si Papa. Huwag. Huwag kang tatakas. Saan ka pupunta? Bakit ka tumatakbo? Dito ka lang. Huwag kang lalayo. Bruha. Dapat kang maging masaya sa nararanasan mo. Hindi ba't matagal mo nang inaakit ang tatay mo? Tinutulungan lang kita sa gusto mo. Ikaw na masamang babae ka. Nakuha mo pa akong kagat? Hindi mo ba alam na pagkatapos ng araw na ito, magiging miserable na ang buhay mo? Kayong lahat, halika kayo rito. Ngayong araw, basta sino sa inyo ang unang makakahawak sa kanya, bibigyan ko ng $100,000. Ako muna, ako na. Sulong. Dalian nyo. Anong ginagawa nyo? Huwag kayong magmadali. May parte kayong lahat. Pumila kayo ng maayos. Pero ako muna ang mauuna. Ano po? Nagkamali po ng tao? Paano nangyari iyon? Naimbestigahan nyo na ba iyan ng maayos? President Shen, nagkamali ng anunsyo ang eskwelahan. Ang may sakit po ay hindi si Batang Binibini. Lagot na. Naligaw tayo. Bumalik na tayo, dali. Anak, pasensya na. Huwag po. Tumigil kayo. Nasa tea party tayo ngayon. At umaasa ako na kayong mga ginang ay marunong rumespeto sa posisyon nyo. Huwag kayong gagawa ng anumang gulo. Nasaan si Wanti? Nasaan si Yuwanti? Yiksun. Si Yuwanti ay sumama lang sa ibang lalaki kanina. Ako ang tunay mong fiancé. Hindi ba't dapat ako ang inaalala mo? Natatandaan kong sinabi ko na sa iyo na kahit isang hibla ng buhok ni Yuwanti ay hindi mo mapapantayan. Alam nating dalawa kung saan galing ang mga larawang iyan. Dahil sa pinagsamahan ng ating mga pamilya, ay hindi mo na kita parurusahan. Pero sana ay alam mo ang limitasyon mo. Ilayo niyo siya rito. Alice? Kapag may mangyari kay Yuwanti ngayong araw, ngayong lahat ay pagsisihan ninyo ang ginawa niyo. Yuwanti. Ang kinahantungan ko ngayong araw ay dahil sa iyo. Huwag mong isiping magiging masaya ka rin. Ito lang ang tanging nabili ko sa malapit. Salamat sa tulong mo ngayong araw. Pero bakit? Ka nandito? Gusto kong kunin mo ang tiwala ni Yuwanti para madali natin siyang mapatalsik sa huli. Pwede naman yon. Pero plinano mo ng pagsamantalahan ng matandang iyon si Yuwanti. Bakit hindi mo na lang siya tuluyang tapusin?
Anong mapapala ko kung katawan lang niya ang sisirain? Baka lalo lang. Magalit sa akin si Shen Yiksun. Mas mabuting. Sirain ang reputasyon ni Yuan-ti, ipakita sa lahat na wala siyang dangal, para hinding-hindi na siya makabangon pa. Napakatalino mo talaga. Kunin mo ang phone card na ito. Bukas, pagkaalis mo kasama siya, ilagay mo ito sa loob ng bag niya. Pagkatapos ng trabaho, dumaan lang ako. Hindi ko inakalang mangyayari ang ganito. Kaya naman, ligtas ka dito sa akin. At ikaw, magpahinga ka muna sa mga susunod na araw. Huwag ka munang pumunta sa tea house. Ayos lang po ako. Kaya ko pa pong magtrabaho. Hindi ko hahayaan na dahil sa ibang tao ay masira ang buhay ko. Basta unahin mo ang kalusugan mo. May card ako dito. Kunin mo muna ito. Ituring mong pabuya ito para sa husay mo sa pagtatrabaho. Parang hindi po yata tama ito. Wala pa naman akong masyadong naitulong. Muntik ko pa ngang masira ang handaan kanina. Sige na, tanggapin mo na. At ikaw, gamitin mo ang card na ito. Bumili ka ng regalo para sa mga dati nating kliyente. At pagkatapos, bilhan mo rin ang sarili mo. Nagawa na ba ang lahat? Ang card ba ni Shen Yiksun ay naibigay na kay Yuan-ti? Ziyan, ang kuya mo. Nahuhumaling na ang kuya mo kay Yuan-ti hanggang sa mawala na siya sa sariling kaisipan. Sisirain ni Yuan-ti si pamilyang Shen. Anong sinabi mo? Siguradong nakita mo na ang balita. Hindi ko na alam ang gagawin ko, kaya pumunta ako sa iyo. Yuan-ti, niloko niya ang kuya mo. Na-misunderstand ako ng kuya mo. Balak niyang makipag-break sa akin at itigil ang kasal. Huwag kang mag-alala, Ate ni Anrong. Nakita ko ang lahat. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit ka tatalikuran ng kuya ko? Para lang piliin ang babaeng iyon na walang kwenta ang buhay? Kakausapin ko si kuya para sa iyo. Pero, paano nasira ni Yuan-ti si pamilyang Shen? Ang card ni Yiksun ay nasa kay Yuan-ti din. Sinabi pa niya na, pupunta siya bukas sa mall para maglustay ng pera. Ako, nag-aalala ako na kapag nagpatuloy ito, ay baka muling bumagsak ang Shen Group. Magkakatalo kami. Huwag kang mag-alala, Ate ni Anrong. Pupuntahan ko bukas para parusahan ang babaeng mukhang pera na iyan. Anong silbi ng pag-awayin sina Shen Jian at Yuan-ti? Dati nang ayaw ni Shen Jian kay Yuan-ti. Hindi si Shen Ziyan ang importante, kundi ang dalawang bata na laging kasama ni Shen Ziyan. Hindi ako naniniwala na kapag nalaman ni Shen Yiksun na si Yuan-ti ay ang kumuha sa kanyang mga kapatid, ay mananatili pa silang magkasama. Tapos na ba ang investigasyon? Nagsisinungaling po ang stepfather ni Miss Yu. May nag-utos sa kanya na sirain ang pangalan ni Miss Yu. Siniraan? Ano pa ang nalaman nyo? Yung mga mayayamang babae po, pinahiya at pinahirapan nila si Miss Yuan-ti. At may mga lalaki pa doon na muntik nang hamakin si Miss Yuan-ti. Pagkatapos, ay kinuha po siya ng boss niya. Pagkatapos, sinundo siya ng kanyang boss. Chengyu? Hindi rin siyang mabuting tao. Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi lang ako nalinlang at nalayo, hindi sana nakaranas si Yuan-ti ng ganito katinding hirap. Noong gabing iyon, may kumalat na negatibong video tungkol kay Miss Yu. Ngayon, ang mga negatibong balita tungkol sa kanya ay kumalat na sa mga alta de sosyedad. Ang mga mayayamang may bahay, nagsasama-sama para pagtulungan si Miss Yu. Maghanap ka ng mga reporter. Sabihin mo sa kanila na magsasagawa ako ng isang press conference. Gagamitin ko ang yaman ng Shen Group para ipaintindi sa kanila na si Yuan-ti ay ang taong hindi nila dapat binabangga. Opo. Miss, gusto niyo po bang tingnan ang bag na ito? Isa ito sa pinakasikat at may estilong bag sa aming shop. Paano naman po itong isa? Maganda rin po ang kulay nito. Miss, nagustuhan niyo po ba ang bag na ito? Oo. Napakaganda po ng panlasa niyo.
Ang bag na ito ay ang aming pinakabagong design. Gusto niyo po ba na ibalot ko na para sa inyo? Sige, pakibalot na. Sige po, dito po tayo sa counter. Yuanti? Nakuha mo pang gamitin ang pera ng kuya ko para magwaldas dito ng husto? Ay, Diyos ko, ang bag na ito, nasira ang bag. Nagkakahalaga ang bag na ito ng 30,000 dolyar, kailangan mong bayaran iyan. Siya? Paano siya magkakaroon ng 30,000 dolyar? Ang mga pera niya, nakuha lang niya sa panluloko sa kung sino-sino. Sino ang mag-aakalang ang isang bihis na bihis at kagalang-galang ay isa palang masamang babae? Nakakahiya talaga siya. Kung ako ang nanay niya, matagal na akong nawala dahil sa hiya. Bakit mo tinititigan ng masama ang iba? Tingin ko ang nanay mo ay isa ring masamang babae. Mana na lang iyan. kahit nawala na si matandang Ginoong Shen, hindi ka dapat nagkakaganyan. Ako, Masamang babae ka. masamang babae. Nangahas ka pang saktan ng kuya ko. Bagay iyan sa walang hiyang iyan. Nakakagaan ng loob. Ivivideo ko ito. Kapag sinaktan ng walang hiyang iyan ng mga bata, sama-sama natin siyang parusahan. Bakit ka nakatulala? Nanonood ang lahat ng mga tao dito. Bilisan mo. Ibalik mo na ang lahat ng pera ng kuya ko. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo. Hindi ko ninakaw ang pera ng kuya mo. Sa totoo lang, ang kuya mo at kayong tatlo, ang patuloy na nanggugulo sa akin. Nagawa mo pang magsinungaling. May gana ka pang sumagot? Kuya, pinoprotektahan mo pa rin ba siya? Nabulag ka na niya? Alam mo ba yon? Nabulag? Wala kang alam sa nangyayari? Ginagamit ka lang ng ibang tao dito, hindi mo ba alam yan? Ganoon ka na lang ba maniwala kay Wen Nianrong? Bakit? Sino pa ba dapat? Si Ate Nianrong ang nandiyan noong nagkakagipitan na. Naglabas siya ng 20 milyong dolyar para tulungan tayong malampasan ang krisis na ito. Kuya, tumabi ka, kunin mo ang pera mo at sabay tayong pumunta kay Ate Nianrong. Ang 20 milyong dolyar na yon ay binayaran ni Yuanti para sa pamilyang Shen para mabayaran ang ating mga utang. Tayong mga taga-pamilyang Shen ay habang buhay na may utang na loob sa kanya. Paano mangyayari yon? Ang dukhang yan, paano siya magkakaroon ng 20 milyong dolyar? Kahit na totoo pa yan. Ibinigay lang naman niya ang katawan niya. Hindi ba't doon lang niya nakuha ang pera? Anong karapatan niyang pagsabihan tayong taga-pamilyang Shen? Shen Yixun, dahil kayong mga taga-pamilyang Shen ay may utang sa akin na 20 milyong dolyar, maaari ko bang itakda na si Shen Zian ang siyang magbayad ng 20 milyong dolyar na ito? Isa rin siyang miyembro ng pamilyang Shen. Kaya syempre maaari. Dahil sa tingin mo ang 20 milyong dolyar ay madali lang makuha, ikaw lang mag-isa ang magbayad ng 20 milyong dolyar na ito. Sige, ibenta mo na lang ang katawan mo. Sa mga mayayamang negosyante riyan. Paano ko masisigurong hindi kayo nagsasabuatan ng kuya ko para lokohin ako? Papasukin ang mga reporter. Shen Zian, panoorin mong mabuti ang mangyayari at pakinggan mo. Dahil sa harap ng lahat, mayroon akong iaanunsyo. Yuanti, hindi siya ang masamang tao gaya ng sinasabi sa mga usap-usapan. Sa kabaligtaran, mula pa noong simula ay siya na ang itinadhana kong maging ginang ng Shen Group. Walang utang na loob si Yuanti sa akin. Sa halip, ang pamilyang Shen ang may malaking utang na loob sa kanya. Kaya hindi ko mapapalampas ang sinumang walang basehang naninira sa kanyang pagkatao. Pero, Ginoong Shen, may mga ebidensyang kumakalat. Ang mga hindi magandang larawan ni Miss Yu, kasama ang iba't ibang mga lalaki, ay kumakalat na ngayon sa buong internet. Oo nga, Ginoong Shen. Baka pwedeng magpaliwanag ka? Ang ulat na ito ay makakapagpatunay na peke ang mga larawang iyan. Nais ko ring gamitin ang pagkakataong ito para sabihin sa lahat. Ang lahat ng taong nanakit kay binibining Yuanti noon, hindi lang ititigil ng Shen Group ang pakikipagtulungan sa inyo. Sisiguraduhin ko ring pagbabayarin kayong lahat. Hanggat narito ako, walang pwedeng humawak sa kanya. Kuya, ang tunay na dapat mong pinoprotektahan ay si Ate Nianrong. Bakit ba ang tigas pa rin ng ulo mo? Tingnan mo ito. Paano nangyari ang ganito? Nakita mo na ba? Si Yuanti ay sumailalim sa operasyon para sa pera upang iligtas ang pamilya Shen. Ngunit ang perang iyon ay kinuha lang ng sinasabi mong mabait at matulungin na si Wen Nianrong at tinangay ito.
Salamat sa inyong lahat ngayong araw, mga kaibigan ko sa media. Lahat ng nangyari ngayong araw, inaasahan ko ang makatotohanang pag-uulat, kundi ay maghanda kayo sa mangyayari. Huwag po kayong mag-alala, Ginoong Shen. Sisiguraduhin po naming makatotohanan ang aming ibabalita. Shen Zian. Naging pabaya ako sa paggabay at pagdidisiplina sa iyo, hindi ko akalaing magiging ganyan ka kasama. Umuwi ka na ngayon din at lumuhod ka kay bulwagan ng pamilya Shen para magsisi sa mga ginawa mo. Wanti? Meron sana akong pabor na hihilingin sa iyo. Sa ngayon kasi ay hindi ko pa kayang alagaan ang dalawang batang ito. Maaari mo ba silang tulungang maiuwi? Alang-alang na lang po sa aking ama. Sige. Paalisin sila. Darating ang tauhan ko para magbayad mamaya. Nagpadala na ako ng sasakyang susundo sa iyo. Isinend ko na ang plate number sa cellphone mo. Sige po. Noted po, boss. Kung ayaw ninyong magalit ang kuya nyo at parusahan kayo, sumama na kayo sa akin. Nasaan ba tayo? Bakit gising na kayo? Sinabi sa akin ni Yuanti na pinatulog na niya kayo. Yuanti. Si Yuanti pala ay isang masamang tao. Oo, si Yuanti nga. Kapag hindi kayo tumahimik, paparusahan ko kayo. Bilisan mo, tawagan mo si kuya. Akin na ang telepono. Kuya, iligtas mo kami. Ibigay mo sa akin ang telepono. Ipinagkanulo kami ni Yuanti. Saan mo ba dinala sina Jing Xuan at Yu Yao? Magsalita ka. Ano pa ang pinalalabas mo? Alam mo ba na sa ginagawa mo, isa kang kriminal? Ano ang pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan. Siyempre hindi mo maiintindihan. Dahil sa totoo lang, ako ang kumuha sa kanila. Yiksun. Bakit napakasama ng loob mo? Kahit nagalit ka sa amin ni Yiksun, huwag mo naman idadamay ang dalawang bata. Ano na naman ang ikinababaliw mo? Kani-kanina lang. Anong nangyari kani-kanina lang? Tama na! Hindi mo ba nakikitang hindi mabuti? Ang pakiramdam ni Wanti? Hanggang ngayon ba ay pinoprotektahan mo pa rin si Yuanti? Maghihintay ka pa ba? Na mawala ang mga kapatid mo bago ka magsimulang magsisi. Wanti, anong nangyari? Ipinagkatiwala ko sina Jing Xuan at Yu Yao sa iyo para alagaan. Bakit sila tumawag at sinabing may kumuha sa kanila? Paano mangyayari iyon? Naghihintay lang kami ng sasakyan sa tabi ng daan. Pagkatapos... Oo, pagkatapos ay hinimatay na kami. At wala na akong natatandaan pa. Sinasabi mo bang kinuha sila? Alam mo ba kung nasaan sila? Nagpapanggap ka pa? Kung nasaan sila, hindi ba't ikaw dapat ang mas nakakaalam? Nahanap na ba? Nahanap na ang mga kriminal. Huwag na kayong manakit. Hindi sinasadyang nahuli nila ako. Yuanti, pumunta ka rito at iligtas mo ako. Hindi totoo iyan, hindi ko siya kilala. Yuanti, ngayong nakuha mo na ang gusto mo ay itatapon mo na ako? Inutusan mo lang ako sa lahat ng ito. Makinig ka. Basta sabihin mo lang ang lahat ng alam mo, mapapagaan namin ang parusa sa iyo. Young Master Shen, inutusan lang ako ni Yuanti. Sabi niya, ang kikitain sa pagbenta sa mga bata ay mapupunta sa akin, bibigyan pa niya ako ng 20 milyong dolyar. At gusto niyang ibenta ang mga bata sa isang liblib na lugar at mas mabuting pabayaan silang mamatay. Anong pinagsasabi mo? Bakit? Gusto mo ba akong patahimikin? Wala talaga akong ginagawa. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan niyo ang phone ko. Kahit kailan ay hindi ko siya kinausap. Wala nga talagang kahit ano dito. Inaakala mo bang hangal kami? Titingnan lang ba ang cellphone na ibinigay mo? At tapos na ang usapan? Sino ang nakakaalam kung gumagawa ka lang ng peking ebidensya, ha? Kung ganoon ay sige, tingnan mo, dahil wala akong ginagawang masama.
Talaga? Kung ganoon, ano ito? Ang mga record ng usapan nyo ng mga kriminal, nandito silang lahat. Bakit? Iniisip mo bang dahil si Shen Group ay may utang na pera sa iyo? At galit pa rin sa iyo si Shen Yixun, kaya naman, kinuha mo ang kanyang mga kapatid para makakuha ka na ng pera? Ay masira mo pa si Shen Group? Wala akong ginawang ganyan. May utang na loob ako kay matandang Ginoong Shen. Hindi ko kailanman magagawa ang ganyang bagay. Hindi ko magagawa ang ganyang bagay. Sabihin mo sa akin, nasaan sina Jing Xuan at Yu Yao? Hindi na kita paparusahan. Pati ba ikaw, hindi naniniwala sa akin? Teka lang, si Cheng Yu. Si Cheng Yu ang makakapagpatunay para sa akin. Siya ang tumawag at nagsabing magpapadala siya ng sasakyan para sunduin ako. Pagkasakay ko kasama ang dalawang bata, nawalan na kami ng malay. Tama na! Kapag hindi ka pa nagsabi ng totoo, huwag mo na akong sisihin. Bitawan mo ako. Shen Yixun, ano bang ginagawa mo? Ayaw niya kasing umamin. Kaya hahayaan ko siyang maranasan ang nangyari sa mga kapatid ko, ang makulong. Para sa isang taong walang hiya na tulad niya, ano namang silbi kung ikukulong lang siya? Dapat nating gamitan ng dahas para magsalita. Tumigil ka. Huwag mong dungisan ang mga kamay mo para sa kanya. Ako na ang bahala rito. Sabihin mo ang kinaroroonan ng aking mga kapatid? Dahil kung hindi ka na makakaalis dito. Bakit sa lahat naniniwala ka, pero sa akin ay hindi? Paano mo ako mapapaniwala? Sa iyo, ipinagkatiwala ang dalawang bata, pero nawala sila. Liban sa iyo, walang ibang lumapit sa kanila. Talagang wala akong alam. Huwag mong sabihing may nananadya na pagbintangan ka. Bukod sa iyo, sino pa ang ganoon kagalit kay pamilyang Shen? Yixun, sumusumpa ako na wala talaga akong ginawa. At ang pinaka-importanteng bagay ngayon, hindi ba ay ang malaman ang kinalalagyan ng dalawang bata? Huwag ka nang magpanggap pa rito. Hahanapin ko ang kumuha sa kanila. At tignan natin kung makakalusot ka pa. Wala talaga akong ginawa. Tama na. Hoy, hali kayo rito. Ipasok siya sa kwarto at ilak ang pinto. Huwag, nagmamakaawa ako, huwag po. Kung gagawin natin ang ayon sa sinabi ni Shen Yixun, hindi ba ibig sabihin yan ay lahat ng kasalanan ay maibibintang na ng tuluyan kay Yuwanti? Palitan siya ng damit? Dahil sa ayos niya, baka madumihan lang ang lugar na ito. Pasensya na, Wanti. Ginagawa ko lang ito para malaman ang katotohanan at para maprotektahan ang kaligtasan mo. Wala na akong ibang magagawa kundi ito. Patawad. Shen Yixun, galit ako sa'yo. Shen Yixun, hindi ka naniwala sa akin. Lahat ng pagsisisi mo ay sa salita lang, tuwing iniisip ko na nagbago ka na. Kung mabibigyan ako ng isa pang pagkakataon, pipiliin kong hindi ka na lang kailanman nakilala. May kailangan akong ipagawa sa'yo. Basta't ayos ang pera, kahit ano ay gagawin ko, Miss Wen. Gusto kong takutin mo si Shen Yixun para magbigay ng pera. At kahit anong itanong sa iyo ni Shen Yixun, panindigan mo talaga na si Yuwanti ang nag-utos sa iyo. Pero, naibigay ko na ang pera sa iyo. Kamusta na ang dalawang bata ngayon? gaya ng iniutos nyo, pinatulog ko na sila. Kung ano man ang balak nyong gawin o iparusa, susunod po ako sa inyo. Ang boses na iyon, parang kay ate ni Yanrong. Ate ni Yanrong, ikaw ba yan? Ate ni Yanrong, ikaw ba yan? Hindi ba sabi ko ay patulugin mo sila? Anong ginagawa mo? Malay ko ba kung anong nangyari? Wen ni Yanrong, pakawalan mo na kami agad. Kung hindi ay isusumbong kita sa kuya ko na ikaw ang totoong kumuha sa amin. Isusumbong kita kay kuya, napakasama mong babae. Tapos ka na, hindi ka palalampasin ng kuya ko. Tama ka. Hindi ako palalampasin ni Shen Yixun. Kapag nalaman ni Shen Yixun na kinuha ko ang mga kapatid niya at isinisisi ang lahat kay Yuwanti, siguradong wala na akong kawala.
Hindi niya pwedeng malaman ito. Ikaw, kumuha ka na ng video ngayon din. Parusahan mo sila at pilitin silang sabihin na si Yuanti ang gumawa nito. Tapos humanap ka ng pagkakataong Huwag kang lalapit! 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 Anong gagawin mo? nahuli ako ng 2 batang iyon. Kailangang pabilisin ang plano. Dapat nating ilagay ang kasalanan sa pagkuha sa kanila ng buong buo kay Yuanti. Kung hindi ay tapos tayong lahat. Huwag ka muna magpanik. Nandito na ako sa pamilyang Shen. Anong ginagawa mo sa pamilyang Shen? Siyempre, para gawing mas perpekto ang iyong plano. Ano ba talagang balak mo? Chengyu? Chengyu. Huwag kang maingay. Ako ito. Anong ginagawa mo rito? Ang sasakyang pinadala ko ay kinuha ng mga kriminal. Ang 2 bata ni pamilyang Shen ay nakuha na nila. At ikaw naman ay kinulong ni Shen Yixun dito. Naniniwala akong wala kang kinalaman dito. Na-trace na ng sasakyan ko. Ang kinaroroonan ng mga bata, kaya tara na at iligtas natin sila. Nahanap mo na kung nasaan sila? Kung ganoon ay bilisan natin. Sabihan natin si Shen Yixun para sumama siya sa atin at mapatunayang wala akong sala. Wala na tayong oras, tara na. Pero noong araw na iyon, ikaw ang nagpadala ng sasakyan para sunduin ako at ang 2 bata. Ang sasakyan ko... Huwag kang maingay, kundi tatapusin kita. Ikaw? Mag-imbestiga ka at alamin mo kung sino ang kumuha kay Yuanti. Chengyu, ano ba ang binabalak mo? Isasama kita para magligtas ng tao. Kuya, bilisan mo at iligtas mo kami. Yuanti, bakit mo pa ito ginagawa? Kuya, bilisan mo po, iligtas niyo kami. Ikaw pala ang kumuha sa kanila. Hindi mo ba naririnig kung kaninong pangalan ang tinatawag nila? Malinaw na ikaw ang kumuha sa mga batang Shen at gusto mo pa silang itumba para walang saksi. Tapos na namin kuna ng video, ano pa ba ang gusto mong gawin? Pakakawalan kayo? Kapag pinakawalan ko kayo at nag-report kayo sa pulis, tapos na ang buhay ko. Mabuti pang, Hinto. Ate Wanti, iligtas niyo po kami? may nakakita pa talaga sa atin dito? Kung gayon, damay-damay na kayong lahat dito. Anong gagawin mo? Buksan mo ang pinto. Kakagarin ko muna ang mga tali nyo. At kapag may pagkakataon, bilisan ninyong tumakbo palabas. Ikaw? Huwag nyo na akong intindihin. Buksan ang pinto. Bilis, takbo. Hinto. Bilisan ninyong bumaba ng bundok. Pinatakas mo silang 2. Parurusahan ako nito ng malala. Tumawag na ako sa 911. May darating na rito maya-maya. Kung tatakbo ka pabalik ngayon, may pag-asa ka pang makaligtas. Huwag mo akong takutin sa kanila. Pagbabayarin kita ngayong araw, babae ka. Hinto? Sige, takbo pa. Isasama kita sa kapahamakan ko. Tigil. Sabi nang huminto ka. Maganda ka sa akin.
Bakit? Bakit noong lumitaw ka, nakuha mo agad si Shen Yixun at inagaw pa sa akin ang posisyon ni pamilyang Shen bilang madam ng pamilya? Bakit? Sa kabila ng mga paninira ko sa iyo, naniniwala pa rin siya sa iyo at mahal ka pa rin niya. Anong mayroon ka na wala ako? Isang bato lang ang nawala sa iyo, pero ako, nawala ang lahat ng dangal ko. Yuwanti. Pagbabayarin kita. Huwag kang padalos-dalos. Kung ano man ang gusto mo, pwede nating pag-usapan. Anong gusto ko? Gusto lang kitang tapusin. Dapat kang mawala. Jingchuan? Yu Yao? Kumusta kayo? Kuya, bilisan mo. Iligtas mo si Ate Wan. Para iligtas kami, hinabol siya ng mga kriminal at sinubukang saktan. Ano? Hindi ba si Yuwanti ang kumuha sa inyo? Hindi po. Ang masamang babaeng si Wen Nianrong ang kumuha sa amin. Gusto niya rin kaming tapusin para walang saksi. Sige, pumunta muna kayo roon. Naghihintay sa inyo si Butler. Bilis! Ni Anrong, huwag kang magparumi ng kamay, mag-iiwan iyan ng ebidensya. Ako na ang gagawa. Anong ibig mong sabihin? Tingnan natin kung ano ang pipiliin ni Shen Yixun. Ikaw ba o ang kanyang kaligtasan? Wanti. Wanti. Wanti? Yuwanti. Patawad, nahuli ako ng dating. Sumama ka sa akin. Umalis ka na mag-isa. Wanti. Alam kong galit ka pa rin sa akin. Ginawa ko lang iyon dahil sadyang nagpanggap lang ako sa harap ni Wen Nianrong para malaman ko ang katotohanan, pero hindi ko talaga inaasahan na kukunin ka ni Cheng Yu. Hindi mahalaga. Wala na itong lahat na halaga. Bilis, umalis ka na. Ano ito? Wala ito. Umalis ka na, dali. Ano ba talaga ito? Naglagay si Cheng Yu ng pampasabog sa ilalim ko. Kapag umalis ako rito, sasabog ito. At kahit hindi ako gumalaw, may takdang oras ang pampasabog na ito. Ako na ang papalit dito. Bilis, tumakas ka na. Ang makilala ka at maging bahagi ng buhay mo at ang mahalin ka ay ang bagay na palagi kong ipinagpapasalamat. Dati ko pang sinasabi na sana ay maiparamdam natin sa isa't isa ang kaligayahan, pero gaya ng sabi mo, hindi ako naniwala sa iyo at hindi ko tinupad ang pangako ko. Para sa isang taong nanakit ng damdamin ng iba, karapat-dapat lang ako sa parusang ito. Kaya naman, kapag wala na ako, kailangan mong mamuhay ng mabuti, huwag kang makaramdam ng guilt dahil sa akin. Tungkol naman sa hindi natapos na pangako, kung may susunod mang buhay. Sa susunod na buhay, kung gusto mo pa rin akong makita, handa ko itong tuparin. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng ito dahil lang sa pagsisisi. Sa huli, nagkaroon ka lang naman ng maling akala sa akin. Paano mangyayari iyon? Napakalakas mong tao? Kung hindi ka nasasaktan? Bakit ka hahagulgol ng ganyan sa harap ko? Inalisan ka pa ng kidney. Muntik ka nang mawala sa operasyon. Ginusto ko iyon. Mahal kita noong mga panahong iyon. Ngayon, mahal kita. At ginusto ko rin ito. Kapag wala na ako, ipinapaubaya ko na sa iyo si pamilyang Shen. Bakit ka umiiyak? Natatakot ako na baka hindi nakita muling makita. Nangako ako kay Elder Mr. Shen na aalagaan ko kayong mabuti. Bukod pa doon, malaki ang utang na loob mo sa akin, Shen Yixun, kaya huwag mong isiping tatakas ka na lang ng ganoon. Ang pula at asul na kawad ay para sa kulay upang makilala ang live wire sa neutral wire. Kadalasan, automatiko nating tinitingnan ang pulang kawad bilang ang live wire, pero ang taong si Cheng Yu ay puno ng mga panlilin lang. Hindi sigurado kung gumamit siya ng normal na lohika sa paglalagay ng mga kulay. Posibleng ginawa niya ito sa paraang kabaliktaran ng iniisip natin. Maghahanap muna ako ng gunting, dito ka lang at hintayin mo ako. Yuwanti. Mahal kita. Huwag.
Salamat sa Diyos. Nagtagumpay tayo. Ligtas tayong dalawa. Bilis, takbo na. Yikshun, ayos ka lang ba? Huwag kang umiyak. Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana nasaktan. Hindi kita sinisisi. Kaya huwag mo ring sisihin ang sarili mo. Siguro dahil ito sa mga maling nagawa ko noon. Kaya pinaparusahan na ako ng langit. Hindi totoo iyan. Dadalhin kita sa ospital. Huwag. Masakit. Makita ko lang na nag-aalala ka para sa akin. Handa na akong mawala. Ito ang pribadong selyo ng pamilyang Shen. Sumasagisag ito sa kapangyarihan ng pamilyang Shen. Kunin mo ito. Si Shen Ziyan ay suwail at matigas ang ulo, nagbubulakbul lang siya sa kolehiyo. Sina Jing Xuan at Yu Yao naman ay bata pa, wala pa silang alam. Kaya gusto kitang pakiusapan, tulungan mo akong pamunuan ang Shen Group at alagaan mo na rin sila. Pasensya na. Maraming salamat sa iyo. Gising na. Hindi pa. Hindi pa ako pumapayag na alagaan silang lahat. Hindi ko sila aasikasuhin. Kaya gising na. Tumayo ka rito at ikaw mismo ang mag-alaga sa kanila. Ikaw na napakasamang babae ka, lumayas ka rito. Naglakas loob kang saktan ako? Ako. Yiksun, anong nangyari sa iyo? Bakit hindi ka pa rin nagigising? Yuwanti, ikaw ba ang nanakit kay Yiksun? Wen Nianrong, at nagawa mo pang pumunta rito? Dapat ikaw ang matakot na pumunta rito. Kinuha mo ang mga kapatid niya. Paano mo nakuha ang kapal ng mukha na pumunta rito? Paulit-ulit mong pinahihirapan si pamilyang Shen, kinuha mo ang aking mga nakababatang kapatid. At dahil sa iyo ay napahamak ng ginto ang kuya ko. Yuwanti, sinisiguro ko na pagbabayarin kita. Napakabilis mo bang malinlang? Ang tunay na kumuha kina Jing Xuan at Yu Yao ay walang iba kundi ang taong pinoprotektahan mo, si Wen Nianrong. Ibaon mo ang pasabog na iyan. Ang nanakit sa iyong kapatid ay si Cheng Yu, ang asawa ni Wen Nianrong. Paano mangyayari iyon? Malinaw na ikaw ang nambibintang sa kanya. Napakabait ni Ate Nianrong. Paano niya silang magagawang saktan? Siguradong ikaw ang nagpahamak sa kanila. Shen Ziyan, talagang wala kang katwiran. Sinasabi mong nanakit ako ng tao, pero ako ang nagligtas sa gitna ng panganib ng iyong mga kapatid mula sa kamay ng mga kriminal. Pero ikaw, ano bang nagawa mo? Nadamay si Yikshun at nanganganib ang buhay niya ngayon. Ngunit ngayon, ang alam mo lang gawin ay pagalitan ako para magmukhang magaling. Isa kang taong kapag may mahahalagang nangyayari ay walang silbi. At pagkatapos ng lahat ay hanggang salita ka lang, ikaw na walang kwentang sunod-sunuran. Ako? At ikaw naman, Wen Nianrong, napakarami mong nagawang masama. Nagawa mo pang baluktutin ang katotohanan dito. Hindi ka ba natatakot na pagbayarin ka sa mga ginagawa mo? Ako. Siguradong ikaw, ang muntik ng magpahamak kay Jing Xuan at Yu Yao. Yuwanti? Para sa aking mga kapatid, ngayong araw ay dapat kang parusahan at tapusin. Wag po. Kuya, Maayos lang ba kayo? Narito sina Yu Yao at Jing Xuan ngayon. Ngayon, may lakas ka pa ba ng loob na sabihing ikaw ang nagligtas sa kanila? Yu Yao, Jing Xuan, paparusahan ni Kuya ang mga nanakit sa inyo. Kuya, wag po. Si Ate Wanti po ang tunay na nagligtas sa aming buhay. tama po si Shen Jingxuan, kuya. Hindi niyo po pwedeng saktan si Ate Wanti. Lahat ng sinabi ni Ate Wanti ay totoo. Si Wen Nianrong, isa siyang masamang babae. Kinuha niya kami ni Kuya Jingxuan
At noong nahuli namin siya, balak niya pa kaming tapusin. Wen ni Yanrong? Totoo ba ang sinasabi nila? Hindi iyan totoo. Yuyao, may lagnat ka pa ba? Paano naman magagawang saktan kayo ni Ate Nianrong? Baka nalilito ka lang kaya kung ano-ano ang sinasabi mo. Magsabi ka ng maayos. Sino ba talaga ang nagligtas sa inyo? Bilisan mo at magsabi ka ng totoo. Kundi, gagawa ako ng paraan para malagot ang kuya mo. Ito ay, Masamang babae ka. Lumayas ka rito agad. Kapag nagising na ang kuya ko, sasabihin ko sa kanya ang lahat para parusahan kanya. Zian, ang mga kapatid mo ay parang nawawala na sa sarili. Nahihibang na ba kayong dalawa? Dahil ba to sa lagnat? Bakit niyo pinararatangan ng ganyan ang inyong ate ni Yanrong? Ikaw ang nahihibang. Si Ate Wanti ang nagligtas sa amin at hindi namin hahayaang may manakit kay Ate Wanti. Naglitas sa inyo? Tingnan nyo, hindi ba kayo ito? Hindi ba si Yuwanti ang nanakit sa inyo? si Wen Nianrong iyon. Sinaktan niya kami at tinakot din kami. Pilit kaming pinapabanggit ang pangalan ni Ate Wanti, kundi ay tatapusin niya kami. Hindi po. Paano mangyayari iyon? Zian, bata pa ang mga kapatid mo. Naguguluhan lang sila ngayon, kaya naiintindihan ko sila. Sige, hindi ako makikipagtalo sa inyo. Tumahimik na kayong dalawa. Yuwanti, kung hindi ka pa aalis, ipapakaladkad kita sa guwardiya. Sa tingin mo ba makikinig sila sa iyo? Kapag nakita niyo ang selyong ito, parang nakita niyo na rin ang pinuno ng pamilyang Shen. Ang pribadong selyo ng pamilyang Shen? Paano nangyari iyon? Siguradong ninakaw mo iyan sa kuya ko. Tumawag na ako ng mga pulis. Wen Nianrong, gaano man kaganda ang iyong mga plano, darating ang araw na lalabas at lalabas din ang katotohanan. Kung hindi pa kayo aalis, tatawag na ako ng tulong. Masakit pa ba? Ate Wanti, huwag ka nang malungkot. Mamaya ay ipapakuha ko sa guard ang kuya ko para ipasuri ang utak niya sa psychiatry. Wanti. Yiksun, gising ka na? Aray, masakit. Saan ang masakit? Gusto ko ng yakap. Ang saya? Mabutit hindi ako nawala. At mayakap pa kita. Walang hiyang mga ito. Nangahas pa silang tumawag ng pulis para huliin ako. Hinding-hindi ko hahayaan na yon. Wala akong pakialam, ibebenta ko silang lahat kay Chengyu. Siguro ay pwedeng gamitin sila para pag-awayin sina Shen Yixun at Yuan. Nagtatrabaho ka pa ba hanggang ngayon ng ganito kagabi? Napakahusay mo naman po. Hindi naman po, Miss Wen. Ito po talaga ang tungkulin ko. Ito ang gantimpala para sa inyo. Miss Wen, ano po ang ibig sabihin nito? Kailangan kong ipakalaklat nyo sa loob ng ospital ang isang balita. Mas mabuti kung doon sa mga matatandang lalaking mahilig sa babae. Anong balita po ba yan? Hoy, narinig mo na ba? Sa ospital natin, may nakakonfine na isang masamang babae. Gagawin niya ang lahat basta bayaran mo siya. Totoo ba yan? Nandito na nga siya sa ospital? Baka naman may sakit siya? Wala. Pumasok siya rito para magbantay sa isa niyang kliyente. Nakita ko mismo noong isang araw, binigyan siya ng $10 at sumama na siya agad sa kung saan. Napakalala naman yan. Anong kaguluhan ito? Tawag niyo po ba ako rito ngayong araw para lang ipakita kung paano niyo pagbibintangan si Yuwanti? Kusa ko pong ibinibigay sa inyo ang alas na ito bilang patunay ng aking katapatan para sa ating pagtutulungan. Pagtutulungan? Ano naman ang kailangan ko sa iyo? Alam ko po na wala kayong pakialam sa anak ng inyong anak dahil ang tanging gusto nyo lang ay makuha ang mga ari-arian at kumpanya ng Shen Group para masiguro ang kinabukasan ng inyong sariling anak at ng inyong tunay na apo, di ba? Walang hiya. Lola niya ako. At kung anong hilingin ko, ay dapat lang niyang ibigay sa akin. Sa pagkaalam ko po,
nang mamatay ang inyong anak na babae, ay wala kayong pakialam. At ganoon din po ang nangyari nang pumanaw ang aking ama. Si Shen Yixun po, ay matagal na kayong kinasusuklaman, kaya bakit niya po ibibigay sa inyo ang lahat ng inyong inaasam? Huwag na po kayong magalit. Dahil wala naman kayong kapangyarihan o impluensya, bakit hindi na lang kayo makipagtulungan sa akin? Sa'yo? Tulungan niyo akong gamitin ang katayuan niyo bilang matanda upang kontrolin si Shen Yixun at pilitin siyang pakasalan ako. Kahit na wala akong pakialam, alam ko pa rin ang gusto niyang pakasalan ay si Yuan. Paano ko siya mapipilit na pakasalan ka? Ang mga ebidensya para hadlangan ang pagpapakasal niya kay Yuanti ay naipakita ko na sa inyo. Bilang kaisa-isa niyang nakatatandang kamag-anak, susunod siya sa inyo. Sige na, kumain na po kayo. Lalamig na ang pagkain. Miss na kita. Anong ginagawa mo? May pera ako, $10 ito. $10 para sa isang gabi kasama ka. Nagkakamali ka ng taong hinahanap. Hindi. May pera ako. Tingnan mo. Babayaran naman kita. Ito ang bayad. Tingnan mo. Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo ako. Sabik na ako sa'yo. Yixun. Sino ka ba sa akala mo? Oh, alam ko na. Ikaw siguro ang matagal ng kasintahan ng masamang babaeng ito. Ano naman ngayon? Nagbigay ako sa kanya ng $10. Ano masama kung sasamahan niya ako sa isang gabi? Kung magugustuhan ko siya, sa susunod, ay babalik-balikan ko siya. $10 para sa isang gabi? Oh, isang gabi na para sa $10. Kung ganoon, magbabayad ako ng $10 para tapusin ka. Anong ginagawa mo, pre? Sino ang nag-utos sa'yo? Hoy, siya. Silang dalawa. Sabi nila ay $10. Tungkol doon sa bagay na iyon. Silang dalawa talaga. Lumabas kayo. Nagbabayad ang ospital para suportahan kayo? Para lang ba magkalat kayo rito ng mga maling balita? Bilang isa sa mga shareholder ng ospital na ito, formal ko kayong inaabisuhan, natanggal na kayong dalawa sa trabaho, umalis na kayo rito agad. Hindi po ganoon, President Shen. Napilitan lang din po kami. Hindi po namin ito ginusto. Sino ang pumilit sa inyo? Ang totoo po ay... Si Miss Wen po. Pasensya na. Patawad. Parang lagi ka na lang humihingi ng tawad kamakailan. Dahil masyadong marami ang naging pagkakamali ko sa iyo. Pero huwag kang mag-alala. Ang mga taong nanakit sa iyo, hindi ko hahayaang makalagpas sila. Tungkol kay Wen Nianrong at Cheng Yu, kaya ganoon ay wala pa akong matibay na ebidensya. Kapag natapos na ang mga tauhan ko sa paghahanap ng mga ebidensya, tatawag ako sa mga pulis at ipapahuli silang lahat. Pati na ang mga taong nandoon kanina. Kahit na, ang gusto ko lang ay maramdaman mo ang pagmamahal. Kaya ako lumapit sa iyo. Pero bakit kailangang mangyari ito? Naramdaman ko. Sinasabi ko sa'yo, naramdam ko ang pagmamahal na ibinibigay mo. Maglilinis muna ako sandali. Wanti. Sasamahan kita. Wanti, hindi mo kailangang maligo? Hindi ka naman madumi. Pero, sinasabi ng lahat na madumi ako. Sila ang madumi ang puso. O kaya, maligo na lang muna ako? Sasamahan kitang maligo.
Young Master, batang binibini, may masamang nangyari. May nangyari po ba sa kuya ko? May isang masamang babaeng nagngangalang Yuwanti. Kagabi nung hating gabi ay nakasama niya ang isang matanda sa kung anong masamang gawain. At ngayon ay pinupuntahan niya ang kuya mo. Lahat ng mga sinabi mo sa akin, isusumbong ko lahat sa kuya ko. Maghintay ka na lang na matanggal sa trabaho at pagkatapos ay makasuhan sa korte, matandang babae. Mapapahamak ka lang sa pagkakalat mo ng chismis? Kayong dalawa, paano ba kayo pinalaki ng stepmom nyo para maging ganyan kabastos? Hindi po Lola, hindi po ganoon. Anong hindi? Umuwi na kayo. Ano ulit ang sinabi mo tungkol kay Yuwanti? Siya po, isang matandang lalaki, ang bumili sa kanya sa halagang $10. Walang hiya siyang talaga, wala siyang kahihiyan. Nagawa niya pang gumawa ng mga malaswang bagay dito sa ospital. Nasaan ang kwarto niya? Doon po. Bumangon ka riyan, wala kang hiya. Lola? Bakit po kayo nandito? Ikaw pa ang may ganang magtanong sa akin? Kasama mo ang iyong stepmom sa iisang kama, anong ibig sabihin nito? Pagsabihan mo ang masamang babaeng iyan na lumayas na. Nakikipag-ugnayan ka sa ganyang uri ng tao at hindi ka man lang nadadala? Wala ka na bang respeto sa nanay mong wala na? Ang kamalasan sa pamilya, nagawa tayong lokohin ng babaeng iyan. Hindi po, hindi ako ang stepmother ni Yikshun. At sa pagitan namin ni matandang Ginoong Shen, ay walang anumang mali siya. Ibig sabihin ba nito ay nagkamali lang ako ng hinala sa'yo? Lumabas ka. May pag-uusapan kami ni Yiksun. Wanti. Bitawan mo siya. Isang katulong na nangahas matulog sa kama ng kanyang amo, walang galang. Wanti. Wanti. Lola, hindi po mababang tao si Wanti. Siya ang aking. Siya ay ano? Ang isang katulong na tulad niya ay hindi man lang karapat-dapat na maging yaya mo. Tingnan mo ang sarili mo. Ano na ang nangyari sa iyo? Sa pagsama mo sa babaeng dating madrasta mo, sa taong mababa ang uri, nalilito na ang iyong ama, at pati ba naman ikaw ay nalilito na rin? Lola? Maaari po bang huwag ninyong sabihin yan? Si Wanti, maraming beses na siyang tumulong sa pamilyang Shen, at iniligtas pa niya sina Jingshuan at Yu Yao. Totoong gusto ko siyang pakasalan. Ang relasyon ni Yuwanti sa iyong ama ay puno ng pagdududa. Para sa ibang tao, parang minana mo lang ang kalaguyo ng iyong ama, si Yuwanti ay naging madrasta mo, at ngayon naman ay papakasalan mo siya. Ang buong pamilya niyo ay wala ng kahihiyan. Lola, wag po! Ang mga sinabi mo kanina ay kakalimutan ko na parang wala akong narinig. Ituloy mo pa rin ang pagpapakasal kay Wen Nianrong. Bakit ka nandito? Anong gagawin mo? Huwag kang kabahan. Gusto ko lang makipag-usap. Ano ba talaga ang balak mo? Hindi mo ako natapos noon. Susubukan mo bang ulitin ngayon? Tingnan mo. Mukhang may maling akala ka. Ligtas ka naman, di ba? Hindi ko kailanman kayang saktan ka ng ganoon. Gusto lang kitang mapa sa akin. Hindi ko matiis na saktan ka. Nagsaselos lang ako kay Shen Yiksun, naiinggit ako na pag-aari ka niya. Huwag kang ngang magpanggap. Akala mo ba talaga ay hindi ko pansin ang totoo? Wanti, anong sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Totoo ang pagkagusto ko sa iyo. Tsaka, wala ka namang kasama ngayon. Bakit hindi ka nalang pumayag? Si Shen Yiksun, panay lang ang pagsusuri at pagdududa niya sa iyo. Ako lang ang seryoso sa iyo. Ako, nabalitaan ko. Nabalitaan ko na, ang selyo ni Shen Yiksun ay nasa iyo. Kunin natin ang Shen Group. At pagkatapos ay magsama na tayo habang buhay, ayaw mo ba? Makuha natin si Shen Group, tapos ay magsasama na tayo habang buhay, okay ba? Huwag ka nang magpanggap. Talaga bang sa tingin mo hindi ko napapansin na gusto mo si Wen Nianrong? Gusto mo si Wen Nianrong. Pero ang gusto ni Wen Nianrong ay si Shen Yiksun. Kaya para kay Wen Nianrong at para makuha niya si Shen Yiksun, ay nilalapitan mo ako. Chengyu, isa ka lang asong susunod-sunod at sunod-sunuran kay Wen Nianrong. Tumahimik ka! Bakit? Natamaan ba ang puso mo? Binabalaan kita, lumayo ka sa amin ni Shen Yiksun. Dahil kung hindi, ang mga sikreto niyo ni Wen Nianrong ay hindi na lang sa akin mananatiling alam. Nagtagumpay nga ang pagpapaamin ko tungkol sa relasyon ni na Chengyu at Wen Nianrong. Kailangan ko agad babalaan si Yikshun. Mag-ingat po sana siya. Yiksun, may sasabihin sana ako sa iyo. Umalis ka na? Pinalalaya na kita.
Ang tungkol sa iyo, hindi ba si Chengyu naman ang gusto mo? Simula ngayon, hindi na ako makikialam sa anumang gagawin mo. Maghiwalay na tayo at kanya-kanya na ng buhay. Naging stepmother mo si Yuanti, pagkatapos ay pakakasalan mo siya bilang asawa. Ang pamilya ninyo, ito ay malaking kahihiyan. Ang mga sinabi mo kanina, ituturing kong hindi ko narinig, mabuti pang ituloy mo na lang ang pagpapakasal kay Wen Yanrong. Ang huling sinabi mo, iyon naman talaga ang gusto mong mangyari, di ba? Gusto mong pakasalan si Wen Yanrong, tama ba? Anong kinalaman ni Wen Yanrong dito? Oo nga pala. Kahit wala pa si Wen Yanrong, meron namang Miss Zhang at Miss Lee. Paano naman ako? Sa tingin mo, isa lang akong hamak na tao na walang kuwenta ang dangal. Wala akong ginagawa. Ikaw naman ang unang gustong umalis. Lalayuan mo ako para lang mapunta sa piling ni Chengyu. Kailan ko sinabing aalis ako? Gusto lang kitang sabihan na mag-ingat ka. Mag-ingat saan? Iksun, tingnan mo kung sinong dinala ko rito. Wen Yanrong. Anong ginagawa mo rito? Iksun, bakit ganyan ka makipag-usap sa fiancé mo? At ikaw naman, kapag ang may-ari ng bahay ay nag-uusap, ikaw na isang katulong, bakit ka nandito at nakikinig? Yiksun, makipag-usap ka sa fiancé mo. Pagod na ako? Lumabas muna kayong lahat. Yiksun, Lumabas kayo? Shen Yiksun, paano mo nagawa sa akin ito? At bakit hindi? Bata pa lang ay magkasama na sina Yiksun at Nianrong, pareho rin silang mula sa marangyang pamilya, kaya nararapat lang silang magsama. Pero alam nyo ba, na si Wen Yanrong ang kumuha kina Jingshuan at Yu Yao na nilagay ang lahat sa panganib para lang makuha niya ang posisyon bilang pinuno ng pamilyang Shen? Bilang pinuno ng pamilyang Shen, kailangang maging matapang at determinado ang isa. sabi rin ni Yiksun. Gusto niya ang ganitong klase ng babae. At kailangan ng pamilyang Shen ng isang ganitong uri ng leader, hindi tulad mo na isang mahina at walang silbing damo. Kami ni Yiksun ay magpapakasal na. Siguradong sinabihan ka na niya na lumayas ka na, di ba? Sige, aalis na ako. At hindi na ako magiging hadlang pa sa inyo. Maaari ba talaga ang ganito? Kakagulat dahil si Yiksun ay walang awang pinalayas tayo kanina. Pagdating kasi sa pag-ibig, ang daling masira nito kapag may pagsubok. Dahil sa paulit-ulit na hindi pagkakaunawaan, kusang lalamig ang kanilang pagmamahalan. Maghintay lang tayo at magiging maayos din ang lahat para sa atin. Wanti. Sa wakas ay bumalik ka na. Matagal kitang hinanap. Aalagaan kita hanggang sa gumaling ang iyong sugat, pagkatapos ay wala na tayong utang sa isa't isa. Aalis na ako? At hinding-hindi na tayo magkikita muli. Pupunta ka pa rin ba sa tabi ni Chengyu? Dahil sa tingin mo ay hindi ako karapat-dapat para sa iyo, wala na akong magagawa kundi ang bumitaw na. Ate Wanti? Pwede ka bang lumabas sandali? Nag-away ba kayo ng kuya ko? Hindi kami nag-away, pero maghihiwalay na kami. Bakit? Kayong halata namang mahal niyo ang isa't isa. Pero ang mahal ng kuya mo ay si Wen Yanrong. Sige na. Dahil lang kay Wen Yanrong na masamang babaeng iyon, nakipaghiwalay si kuya kay Ate Wanti. Nagkakamali ka. Nakipaghiwalay ako dahil si Ate Wanti ay sasama na sa iba. Ano? Kung ganoon, kailangan nating humanap ng paraan para tulungan sila. Magsabi ka nga ng totoo kay kuya. Saan mo babalak dalhin si kuya? Ay naku, malapit na tayo kuya. Yuyaw, bakit ka rin nandito? Dadalhin po namin kayo sa isang magandang lugar. Anong ginagawa ninyong dalawa? Bawal ang sumilip. Sinasabi ko sa inyo, hindi ko birthday ngayon. Sige na, pwede nyo nang tanggalin ang inyong mga piring. Makulit?
Ano ba talagang balak ninyong dalawa? Dahil mukhang hindi ninyo kayang mag-usap ng maayos sa isa't isa, sinadya namin ni Kuya na dalhin kayo rito. Para maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan, ipapaliwanag muna namin ang buong kwento. Inakala ni Ate Wanti na ang gusto ni Kuya ay si Wen Nianrong. Samantalang akala naman ni Kuya ay sasama si Ate Wanti kay Chengyu, pero pareho lang kayong nagkamali sa isa't isa. Ang natitira ay kayo na ang mag-usap. Hindi mo ba gusto si Chengyu? Ikaw ang gusto ko. At wala ka rin namang balak na magpakasal kay Wen Nianrong, di ba? Siyempre wala talaga. Paano naman ako kakampi sa taong nagnanais na parusahan ka? Wala pa sa kalahati ng alam ng dalawang bata ang naiintindihan natin. Kasalanan ko ito? Hinayaan kitang umalis nang hindi malinaw ang lahat? Halos mawala na naman kita sa buhay ko. Ayaw ko nang magkaroon pa ng anumang gulo o pagbabago sa pagitan nating dalawa. Kaya... gusto kitang alukin ng kasal ngayon. Bebe, Yuan-ti. Handa ka bang magpakasal sa akin? Opo, payag ako. Ngayon din ay isasama kita pabalik sa pamilyang Shen. At sisimulan na natin agad ang paghahanda para sa ating enggrande na engagement party. Ipapahayag ko sa lahat na si Yuan-ti, ang asawa ko sa Shen Yixun. Tandaan ninyong lahat, simula ngayon, ang Wan-ti ay... Hindi ako payag. Kuya, kahit sino ay pwede mong pakasalan? Maliban na lang sa masamang babaeng iyan na pera lang ang hinalaga, ang dati nating pangalawang ina. Zian? Paano ka magsalita? Humingi ka ng tawad kay Wan-ti. Hindi ako hihingi ng tawad. Bakit ba kailangan ko laging humingi ng tawad? Si Yu Wan-ti ang may masamang asal, at dahil sa pagpipilit mong pakasalan si Yu Wan-ti ay naging dahilan kung bakit ang stocks ng Shen Group ay bumagsak ng dahil sa iyo, Shen Yixun. Kayong dalawa ang may pagkakamali, at hindi ako. Bakit kailangan siya ang dati kong naging pangalawang ina, at ngayon ay magiging asawa mo pa? Sa susunod ba ay magiging manugang ko rin siya? Napakakatawa na ang naging mga asawa sa pamilya Shen ay tila ipinapasa na lang sa mga sumunod na henerasyon ng paulit-ulit. Hindi mo alam ang totoong nangyari, kaya huwag mo na lang bigyan ng mali siya ang iba. Kuya, bakit mo ako sinaktan? Mali ba ang sinabi ko? Hindi ba at nagpakasal ka sa tatay ko para maging pangalawang ina ko? At hindi ba magpapakasal ka rin sa kuya ko para maging asawa niya? Gamit ang katawan mong ibinenta mo sa iba-iba, paulit-ulit kang nagpapakasal sa pamilyang ito, nasisiyahan ka ba? Ija, huwag kang matakot. Kilala kita. Alam kong kailangan mo ng pera. Maaari kitang bigyan ng $1,000,000. Bakit? Ako ang ama ni Yixun. Inaasahan kong sa lalong madaling panahon ay maikakasal ka sa pamilyang Shen. Naghiwalay na po kami. Hindi ko po iyan magagawa. Naniniwala ako na ikaw ay magiging isang mabuting manugang ng ating pamilyang Shen. Narito ang $1,000,000. Kunin mo ito para sa pagpapagamot ng iyong ina. Salamat po. Pero hindi ko po matatanggap ang pera nyo ng walang kapalit. Gawin po natin ito, pumirma po tayo ng kasunduan. Sige, maaari. Iyan ang katotohanan sa likod ng lahat. Jian, sa handaan bukas, magpo-propose ang kuya mo kay Yuan-ti. Maari mo ba akong tulungan na sirain ang pagdiriwang na iyon? Sige. Sa lahat ng ating mga kaibigang mamamahayag, ipinatawag ko po kayo rito sa araw na ito para formal na i-anunsyo ang isang bagay. Ito ay ang tungkol sa aming pag-iisang dibdib ni Binibining Yuan-ti. Hindi ako pumapayag. Yixun, ako ang tunay mong napangasawa.
Paano mo nakuha ang magtaksil at sumama sa sarili mong madrasta? Nakit lang si Yiksun ng walang hiyang babaeng ito, sandali lang siyang naligaw ng landas. Kaya wag po kayong maniniwala sa mga sinabi niya kanina. Ang dapat mapabilang sa pamilya-pamilyang Shen ay si Nianrong. Pamilya-pamilyang Shen? Hindi ba at Shen ang apelyido nyo? Lola mo pa rin ako, kahit baligtarin ang mundo. Paano mo ko nagagawang sagutin ng ganyan? Sinira ka talaga ng masamang babaeng ito. Ginalang kita at tinawag na lola dahil sa respeto ko sa aking ina. Pero noong nawala ang nanay ko, hindi ka nagpakita. At noong wala na ang tatay ko, mas lalo ka lang nagbingi-bingihan. Kapag wala ka lang hihinging pera, ay hindi mo man lang ako maalalang kumustahin. At ngayon, gusto mo pang agawin ng kumpanya para sa anak mong lalaki? Pero hindi ko inakala na sa sobrang kasakiman mo, ay makikipagsabuatan ka pa kay Wen Nianrong para lamang makuha ang Shen Group. Gusto mo bang tumayo rito? At ipakita sa lahat kung gaano ka kahiyahiyang matanda? Gusto mo bang tumayo rito para makita ng lahat ang kawalan mo ng modo kahit matanda ka na? Ikaw, Yiksun, paano mo nagagawang magsalita ng ganyan sa lola mo? Pinipigilan ka naming pakasalan si Yuwanti. Dahil para rin iyon sa kabutihan mo, siya matagal na siyang kasama ni Chengyu. Wanti, tara na. Hindi ba sabi mo, gusto mo lang kunin ang pera ni Shen Group? Ngayong nakuha mo na ang tatak. Tara na. Huwag kang magsinungaling at manira dito ng basta-basta. Anong ebidensya mo? Ebidensya? Ang sariling kapatid niya, si Shen Ziyan, ang mismong testigo. Hindi naman siguro magagawang linlangin ng isang kapatid ang kanyang kuya. Kaya kong patunayan na ang lahat ng ito ay gawa-gawa lamang ni Wen Nianrong. Anong sinasabi mo? Hindi ba't nagkasundo na tayo? Sinong nagsabing nagkasundo tayo? Kamping kami ng hipag ko? Tumawag lang si Wen Nianrong at humingi ng tulong? Kaya nagdesisyon akong tulungan siyang muli. Sinasabi ko sa inyo, bakit ang tigas ng ulo mo? Sinabi ko na sa'yo na si Wen Nianrong ay hindi mabuting tao. Kuya, gusto mo bang ipasuri ang utak mo? Ay nako. Alam ko yan, pinaglalaruan ko lang siya? No. Kung tutuusin, noon pa man ay ginagawa na akong tanga ni Wen Nianrong. At para mapapayag niya ako, siguradong sasabihin niya sa akin ang buong plano niya. Pagdating ng oras, ibubunyag ko ang lahat sa harap ng maraming tao at ang magdurusa sa sarili niyang kagagawan ay walang iba kundi si Wen Nianrong. Gagamitin ko ang pagkakataong ito para bumawi sa mga pagkakamali ko. Naipadala ko na kay Wen Nianrong ang balak niyang bitag pati na ang mga ginawa niya. Sa inyong mga email, maaari niyo po itong tignan at kung paano niyo ito ibabalita ay nasa sa inyo na. Sige po, ibabalita namin ang katotohanan. Hindi totoo yan. Huwag kayong maniwala sa mga gawa-gawang kwento niya. Sinabi na namin ang lahat ng mga kasalanan mo sa pulis. Doon ka na lang maglaro sa loob ng kulungan, mga tauhan. Wanti. Anong ginagawa mo? Kuya, tumingin ka rito.